Halina, ating papurihan ng Diyos. Sambahin natin ang nabuhay na Kristo sa kanyang pagkabuhay na maguli, bagong buhay ang pinagkaloob sa atin, ang kabiguan ay natabunan ng pag-asa, ang dalamhati ay napalitan ng galak, ang kadiliman ay pinawi ng liwanag, kapulungan. Ang pag-asa natin ay buhay. Abot-tanaw natin ang pagbubukang liwayway ng isang bagong araw. Ang kagalakan ng pagliligtas sa atin ay narito na. Buhayang pag-ibig, buhayang Panginoon at hindi tayo kayang pinsalain ng kamatayan sapagkat napasuko na ito ni Kristo. Kaya sa gitna man ng ating kinakaharap na pagsubok na nagdudulot ng kamatayang pisikal at pag-asa, ang Espiritu ay sumasa atin upang dulutan tayo ng katatagan sa pananalig. Manatili ang Diyos ng buhay na walang hanggan ay kasama natin. Halina, papurihin natin siya at sambahin. Tayo po'y manalangin. Buhay at mapagtagumpay naming Diyos, bukal ng habag at kapayapaan, pinupuri ka namin sa iyong katapatan at kabutihan. Hindi mo kami pinabayaan na mabuhay sa kasalanan at manatili sa kasiraan. At sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ibinangon mo kami mula sa libingan. Itulot mo na aming maranasan ang kapangyarihan ng iyong muling pagkabuhay sa panahong ito, maging sa darating at dulutan kami ng ibayong lakas at pag-asang harapin ng anumang hamon sa aming buhay. Bilang mga anak ng Diyos, ito ang aming dalangin sa pangalan ng nabuhay na Kristo, aming Panginoon at Manunubos. Amen. Luklukya po yung kapulungan. Ang kalagayan nating mga tao ay nagdadala ng takot at pangamba sa ating puso. Sa panahong nahihirapan tayong pasanin ng mga suliraning kinakaharap natin,
tayo ay nangangamba at nag-aalala. Nagdududa tayo sa presensya ng Diyos sa ating mga buhay, maging sa kakayahan nating malagpasan ang mga ito. Sinusubukan natin ng Panginoon. Tinatanong at malimit kaysa hindi ay nahihirapan tayong unawain ang kanyang pamamaraan at hindi matanggap ang ating mga pagkukulang at kahinaan. Dahil dito, nagkakasala tayo sa Kanya. Inaanyayahan tayo ngayon ng Panginoon upang ikumpisal ang ating mga pagkukulang at pagkakasala. Siya na ang kaloob sa ating kapayapaan at paghilom. Gawin natin ngayon ang ilang sandali ng katahimikan para sa mapagkumbabang pagsisisi. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, huwag tayong mag-alinlangan, sa halip ay sumampalataya. Hindi natin siya nakita kailanman, subalit nasisilayan natin ang kanyang pagmamahal sa buhay ng mga taong kanyang binago. Hindi natin siya nakitang mukhaan, ngunit nasisinagan natin ang kanyang mukha sa bawat taong gumagawa ng kabutihan sa kanyang kapwa. Hindi natin nahawakan ang kanyang mga sugat, subalit tayo'y tinawag upang hilumin ng ating pag-ibig ang sugat ng mundo. Tayong lahat, iyong ipinakita sa akin ang landas ng buhay. Sa iyong harapan ay may kapuspusan ng kagalakan. Sa iyong kanang kamay ay may kasiyahan magpakailanman. Tunay nga ang puso ko'y nagagalak sa iyong ginawang pagliligtas. Purihin ang Panginoon. Ang nagbangong Kristo ay nagpahayag ng ganito, sumainyo ang kapayapaan. Halina't ibahagi natin ngayon sa isa't isa ang kapayapaan ng Panginoon. Peace be with you all, kapatid, karimanabanon, line at katahid members. Agkat king pamagkaloob para king Shalom Project 626. Wika ng mang-aawit, Panginoon, palagi ko kayong iniisip at dahil kayo ay lagi kong kasama, hindi ako matitinag. Kaya't nagagalak ang puso ko at ako'y panatag dahil alam kong ligtas ako. Halina, handugan natin ngayon ang Panginoon na nagbibigay sa atin ng katiyakan na anumang mangyari, lagi siyang nakahanda na tulungan ang bawat isa, lalo na sa gawain at misyon ng Shalom. Ipahayag natin ngayon ang ating suporta at malasakit sa Project 626. Gawin natin ngayon ang pag-aalay habang tinutugtog ang Shalom Hymn.
Pasalamatan natin ang Diyos sa Ama ng ating Panginoong Hesukristo dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa na nagmamana tayo ng kayamanang di masisira, walang kapintasan at di kukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakahandang ihayag sa katapusan ng panahon. Ito'y dapat ninyong ikagalak kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto, bagamat nasisira, ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay, gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Hesukristo. Hindi ninyo siya nakikita, ngunit siya'y inibig ninyo. Hindi pa rin niyo siya nakikita hanggang ngayon, ngunit sumasampalataya kayo sa Kanya. Dahil dito, nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita, sapagkat tinanggap na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Panginoon. Ang sagutang pagbasa ay mula sa aklat ng mga gawa ng apostol. Kaya't tumayo si Pedro kasama ng 11 apostol at nagsalita ng malakas, "Mga taga-Hudeya at kayong lahat na nakatira sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang sasabihin ko." Kapulungan. Mga Israelita, pakinggan niyo ito. Si Jesus na taga-Nazaret ay sinugo ng Diyos. Pinatunayan ito ng mga himala, mga kapabalatan, mga palatandang ginawa ng Diyos sa pamagitan niya. Alam niyo ito sapagkat ang lahat na ito ay naganap sa kalagitnaan ninyo. Ang Jesus na ito na ipinagkanulo sa inyo ayon sa pasya at kaalaman ng Diyos sa mula't mula pa, ay ipinapako ninyo at ipinapatay sa mga taong masasama. Kapulungan. Subalit siya'y muling binuhay ng Diyos at pinalaya mula sa pangyarihan ng kamatayan, sapagkat hindi maaaring siya inihiyan ninyo. Gaya ng sinabi ni David tungkol sa kanya, "Nakita ko ang Panginoon na lagi kong kasama, hindi ako matitinag sapagkat kapiling ko siya." Kapulungan. Dahil dito, natuwa ang puso ko, at ang makasalita ko'y napuno ng galak, at ang katawan ko'y mananatiling may pag-asa. Sapagkat ang kaluluwa ko'y di mo pababayaan sa daigdig ng mga patay at hindi mo hahayaang makaranas ng pagkabulok ang iyong banal na lingkod. Kapulungan. Itinuro mo sa akin ang mga landas tungo sa Mga kapatid, may katiyakang sinasabi ko sa inyo na ang ninuno nating si David ay namatay at inilibing, at naririto ang kanyang libingan hanggang ngayon. Siya'y propeta at alam niya ang pangako sa kanya ng Diyos na magiging haring tulad niya ang isang magmumula sa kanyang angkan. Noon pa man ay nakita na ni David ang muling pagkabuhay ng Kristo at ipinahayag niya ito ng kanyang sabihing hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay at hindi nakaranas ng pagkabulok ang kanyang katawan. Tayo pong lahat. Ang Jesus na ito ay muling binuhay ng Diyos at saksi kaming lahat sa pangyayaring ito. Ang salita ng Diyos, purihin ang Panginoon. Narito ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus ayon kay Juan. Kinagabihan ng araw ng linggo, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakasara ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. "Sumainyo ang kapayapaan," sabi niya. Pagkatapos nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran.
Nang makita nila ang Panginoon, tuwang-tuwa ang mga alagad. Sinabi na naman ni Jesus, "Sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong isinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo." Pagkatapos, sila'y hiningaan niya at sinabi, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patatawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga, subalit ang hindi ninyo patatawarin ay hindi nga pinatawad." Ngunit si Tomas na tinatawag na kambal at kabilang sa 12 ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Sumagot si Tomas, "Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita at nahahawakan ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at hanggat hindi ko naisusuot ang aking daliri sa mga sugat na iyon at sa kanyang tagiliran." Makalipas ang 1 linggo, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad at kasama na nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto, ngunit nakapasok si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." At sinabi niya kay Tomas, "Tingnan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran at huwag ka nang mag-alinlangan pa. Sa halip ay maniwala ka." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko't Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita." Marami pang himala ang ginawa ni Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi nakasulat sa aklat na ito. Ang mga nakatala rito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at upang magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan.
May payabak po kaya katamungan. Tayo po ngayon ay nasa panahon ng Pasko ng Pagkabuhay. Ito po ay tumatagal ng 50 araw or 50 days mula po sa Easter Sunday hanggang linggo ng Pentecostes. At sa buong panahong ito, kapalit ng pagbasa mula sa mga kasulatang Hebreyo, sinusundan ito ng mga sipi mula po sa aklat ng mga gawa. Kaya yung ating pong sagutang pagbasa ay hinalaw sa mga aklat ng mga gawa ng mga apostol. At yung second part nung ating pong sagutang pagbasa ang siyang amin pong ginamit na Sunday School text kanina. Makikita natin na ang aklat ng mga gawa ay kalawang bahagi ng maayos na salaysay. Ayon sa tradisyon ay naiugnay ito kay Lucas na siya rin namang nagsulat ng Gospel according to Luke. Ang talatang itinakda para sa linggong ito ay nagpapakita kay Pedro sa isang pampublikong lugar na nagbibigay na ng talumpati sa mga taong nagtitipon sa Jerusalem sa kapistahan ng Pentecostes. Ito ang una sa marami pang gantong mga talumpati na ibinigay ni Pedro sa harap ng mga kapulungan at ng iba pang mga tagasunod ng ating pong Panginoong Hesus sa isang pampublikong lugar. At ipinapakita at pinapakilala ni Apostol Pedro sa mga tao kung sino ang ating pong Panginoong Hesus. At kanyang ipinapahayag sa marami ang mabuting balita patungkol kay Hesus na namatay, subalit muling nabuhay. Isa ang alagad na si Pedro ang nabago ng katotohanang nabuhay na maguli ang ating pong Panginoon. Napakalayo ng dating Pedro sa Pedro na ating narinig mula sa unang pagbasa. At kung babalikan ang Ebanghelyo ayon kay Juan, malinaw ang layo ng pagkakasulat ng aklat na ito upang patunayan na si Jesus ang anak ng Diyos at ang upang sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ito rin po ang mensaheng daladala ni Pedro habang siya ay nangangaral. Si Pedro ay isa sa mga alagad na nagkatipon sa isang silid na nakalak dahil sila po ay takot na takot sa mga sundalo ng Imperyong Roma sapagkat identified sila kay Jesus at maaring sila din ay huliin upang ikulong. Wars ay paratangan din ng kamatayan, hatulan din ng kamatayan gaya ng nangyari kay Jesus. At sa kabanatang ito na 20 ng Juan, katatapos lamang ng pinakamahalagang pangyayari sa kasaysayan, ang pagkabuhay na maguli ni Jesus. Keng silid, magmalun lareng 10 metong nga alagad at kambening karelang pagmalun, apin itang maraguldang takot, anya pa kasalikutlo. At hindi lang basta nakatago, nakalak ang kanila pong pintuan. At sa sinasabi ng ating teksto, kinagabihan ng araw ding iyon, ng unang araw ng linggo, habang nakasara ang mga pinto ng bahay na kinaroroonan ng mga alagad dahil sa takot nila sa mga Hudyo, dumating si Jesus, tumayo siya sa kalagitnaan nila at sinabi, sumainyo ang kapayapaan. Buri ng sabyan, itang abak pamo na pepakit siya i Jesus kang Mary at karetang aliwa pang babayi para sabyana, karela, sabyan nyo kareng alagad ko, sinubli kong mebye at pakikitan ko la, itamong kabengyang ay to, pintala na lang Jesus nung nula ka rin deng alagad na. Migpa tumpik-tumpik pa na migpalipas pang pilang aldon nunen itambengi mo ring ita pintala na la uling balo ng Jesus ating takot at pamag-alinlangan kimpuso daring alagad. Ang mga alagad ay nagtatago sa isang bahay na nakakandado ang mga pinto, ulinapin ng takot. Sila ay puno ng pangamba, pagdududa at hiya dahil iniwan nila si Jesus noong Biyernes Santo at itinatwa pa nga ni Pedro. At libutad ning takot da, di natangyay Jesus at tinalakad king libutad da. Malino ing parasa ng Jesus,
Buri ng pakit karing alagad na sinubli ang mebye, bang kanita midinan lang lakaslub at tapang na pakyarapan paimbye at magpatuloy laking mission da. So from fear to mission and from doubt to faith. Sa gospel na ito, makikita natin ang dalawang mahalagang tagpo. Una, yung pagpapakita ni Jesus sa mga alagad kahit pa nakasara ang pintuan, may kalubya. At ang pangalawa ay ang pagdududa ni Tomas at ang kalaunan ay ang kanyang confession of faith kay Jesus. Magatlo na ako pong balwa kanyan ining June, keti King Santa Catalina. At manibat anyang tinok ng kuking kasa, hanggang ngayon dakal lang mangutang kaku nung nuko magstay ng atsuko Kenny. At marakal mga bigla nang sasabihan kong, King Kasa, nino kanu nga beko. Ang sasabihan ko, Jesus, ampoy Joshua. Agad ang sasabihan, katapang na ning pastor, katatakot. Sabihan ko, war, tatakot ko po. Basta makasindi ko sulu, ako po tatakot. Mo sa mag-brownout. Kasi pag mag-brownout, na ako po talakad. Itamongan, kalupa dareng alagad, dakal tamo katatakutan keng bie. Pero madalas, matingkada kakita mong pikakatakutan dareng tao at sa salikutan, madalas si Bill, ang poy Judith. Mo pwede nga takasan din. Pero in common social and psychological fears ng tao, apin deni, social phobia. Itang tatakot ka na ma-judge, may pakarine, kareng ating pamitipon, so takot tayong mahusgahan, mapahiya sa harap ng iba sa anumang pagkakataon o kalalagayan saan man. Of course, sa takot tamo rin king etamo balo. Nababalisa tayo hinggil sa mga hindi tiyak o hindi inaasahang kahihinatnan. Masyado tamong maging anxious kareng bagay na ala tamong kontrol. At bukas, kanyan matas na naman impression ng langis at ala ng paniguradong makokan yan. Masila na ko pa mo harapin kanta. Of course, natakot tamo rin, we fear rejection. Pag-aalala na hindi matutugunan ng mga inaasahan o mawalan ng katayuan sa anumang bahagi ng lipunan. Kaya gawan nga ning kega na gana, even at the expense ng aliwang tao para luntok ang bida. Anya deng aliwa pa biktim la pa para mas maging kapanipaniwala at aliwa in karelang maging projection. Pero mas matindi yung takot ng mga alagad batay sa ating teksto. Takot silang mahuli, takot silang mamatay, at higit sa lahat, takot silang harapin ang kanilang sariling kabiguan. Expectation versus reality lo. Asahan da na i Jesus yaing maglako karela king masakit ng kabilyan. Kay batmeteya, ken pangapako na at melibing ya. Pero ing maya pabalita last week po kaya katamu, sinubliyang mebye at alang pakakandadong kwarto ing ena magkagyong luban. Walang kandadong pintuan, nakakandadong pintuan ang makakapigil sa Panginoon to comfort us, to reassure us na okay ang lahat kasi mabiyayang pasibayo. At lulang bagay ding dadala na kaya katamu, ning kaya katamong pamibulay nga ning abak, at ginamit kaya ing title a pasbul ning pangasubling mebye, ing pasbul at inyang acronym, P stands for peace. Anyang pepakit siya Jesus kareng alagading sinabi na, sumainyo ang kapayapaan. Nang atsuya kaya katamo Jesus even kilibutad na ning takot, mi papanatag tamo. Si balo tamo atsuya kakampi taya. Kahit nakakandado ang pinto, pumasok si Jesus. Hindi siya pumasok para pagalitan sila o swatan nila, kundi para dalhan sila ng kapayapaan. Madalas king biyeta mo, pahintulot ning Diyos na masubok tamo, at den kapag subukan na deni magdalalang takot at kapikakunwan. Pero kalupa na nitang sinabi ng Pedro, keng mumunang pamamasa at nga na pong makalage, ito'y dapat ninyong ikagalak,
kahit na maaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon, ang ginto, bagamat nasisira, ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, papupurihan, dadakilain at pararangalan kayo sa araw na mahayag si Hesukristo. At sa bawat dulo ng pagsubok, dalisay na pananalig ang bunga nito sa atin. At mayayakit na itamo, kaya talaga tamo, para tayo sa Kanya, that in Christ alone, at tatagpuan tamo in comfort, in peace, in kapanaligan, in biyeta mo, at uling kayata mo, nakatamo paboren ng Diyos. He is the source of our strength and hope, ananing dalit dareng choir. Sabi sa isang reflection, Jesus always comes looking for us, starting in those lock-up places of our hearts. Bangkanita, pakit na rin kayang mga sugat agamat at tagiliran, magpatunela, king kapayapang dela na, bunga na ning kayang sakripisyo. At itang masakit ng pendalanan, ita etamo pandalanan, pauli na. Itang letter A and S king pasbol stands for assurance. Nakimpanga subli ng mebye at inyang likwan kaya katamo i Jesus. Manang misyon at pamanantabe. Ing Espiritu Santo. Nga nang migsalita kung paanong isinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo. Pagkatapos ibigay ang kapayapaan, binigyan niya sila ng misyon. Hindi lang sila nakaupo para magtago, sila ay sinusugo. Binigay sa kanila ang Espiritu Santo upang magkaroon sila ng lakas ng loob at kapangyarihan na magpatawad. Patawarin ang mga taong naging dahilan ng kamatayan ng Panginoon at patawarin ang kanilang mga sarili kasi magigilty la. Ito ay paalala na tayo bilang mga Kristiyano ay sinugo rin upang magdala ng kapayapaan at pagpapatawad. Peka masakit dili ing ating kang dadalan mua. Bayat king puso. At nung ekabyasang magpatawad, lagi mong panamdaman itang pain. Madalas ita self-inflicted. Kasi emo akakit kang sarili mo at kading pagkukulang at manintun kang sangkanan mo. But then, makananuta mong makapag-witness about Jesus' resurrection power nung lalako tamo ing assurance na kapamilya tana, mi patawad ing kasalanan tamo. And it is expected of us na magpatawad tamo rin. Kasi makanano kang makayarap ka rin tao nung ikabyasang magpatawad, samantalang ikapetawara na kaning Diyos. At dininana kang kapayapan. Letter U, ay may alakwan niya pala yung B. Letter U stands for understanding who Jesus is, karing bietam. Ang pagdududa ni Tomas, nung mga oras na iyon, ay kinatagpo pa rin siya ng Panginoon at ang bunga noon ay pagkilala kay Kristo at sinabi na, my Lord and my God. Nung etaya kilala ing Ginoo, mekad na numang daratang kaya katamo, pagdudan tamo lagi ing authority na karing bietamo, maybe even deng amano na. Kalupa ng Tomas, that night, anyang puntala na lang Jesus, mi patsyempo walayo. Anya niyang sabihan da rin kapwa na alagad din natangya at pepakit siya karela nga ng migsalita, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang mga butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at nahawakan ang kanyang tagiliran. So to see is to believe, Tomas. Madali nating husgahan si Tomas, pero madalas, tayo rin ay parang si Tomas, nagdududa. Gayunpaman, nakita natin ang biyaya ni Jesus.
Bumalik siya pagkalipas ng 8 araw para kay Tomas. Hindi niya itinaboy si Tomas, kundi hinayaan niya. Pinahintulutan niya si Tomas na hawakan siya nito. At ang tugon ni Tomas, ang pinakamataas na pagkilala kay Jesus sa buong ebanghelyo. Panginoon ko at Diyos ko. Thomas came to his understanding who really Jesus is, his Lord and his God. Ang pananampalataya ay hindi lamang pangunawa sa isip. Ito ay pagtitiwala sa Diyos kahit hindi natin nakikita ang kabuuan ng sitwasyon. Sabi nga ni Jesus, mapalad ang mga hindi nakakita, ngunit sumampalataya. Taman madalas sa kakit at antin dyan, nung nanuing plano na ng Diyos karing beta mo, when we understand kung nino iya, then we believe, nanuing pwede ng gawan para kaya katamu, kasi gewa na itang peka mabayat para kaya katamu. The last letter of the word pasbul is L, layunin. Itinala ni Juan sa verses 30 to 31 kung ano ang layunin ng pagkasulat ng Ebanghelyo ayon kay Juan. Aniya, upang maniwala kayo na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa inyong paniniwala ay magkakaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Kapatid, pilinan tamo lagi na maniwala kayo, uling oreni, ding magsilbi ng pagkalupya katamo. Pagbiklatala, ding pasbul, daring puso, biya at kasalpantayanan tamo kayo, at inyang ibiye, Jesus. Nga napin nitang usong TikTok song, buksan mo, papasukin ako. Pero hindi tsokolate ang dala ni Kristo pag pinapasok natin siya sa buhay natin. Una, tapang at lakas ng loob, kasi when we have Christ, we are at peace. Yang nanupang datang, mabayat yaman, we are at peace, knowing at kaya katami Jesus. Nanumang pakirapan, nanumang takot lalakona. Inya, be of good courage, palagi. Panindigan tamo kalupaning sinabi ng Pedro kayong aral na quoting David's Psalms, nakita ko ang Panginoon na lagi kong kasama, hindi ako matitinag sa pagkapiling ko siya. Dahil dito natuwa ang puso ko at ang mga salita ko'y napuno ng galak at ang katawan ko'y mananatiling may pag-asa sapagkat ang kaluluwa ko'y hindi mo hahayaang makaranas ng pagkabulok ang iyong banal na lingkod. Alang masakit, alang makatakot, ng abetaya ing Diyos. Kadwa, minsan maging dalan ning malala makasalpantayanan ing pamagduda kasi the more we ask, the more He answers. Our faith is seeking understanding palagi at nung mabiyasa tang makiramdam kaya, akit tamo nano ing burina para kaya katamo napakit. Ikatlo, pag pinapasok natin si Jesus, realize tamo, makanano nakatamong sinusugo. Inaos nakatamo ban asherya ing biena at nano ing dela na ning biena para kaya katamo. Kapayapan, kapatawaran. Anya lagi ing panabilin kaya katamo nung atsi Kristo, kapatad mi papanintindi tamo, lalo na king malating bagay mo. Bangkanito, tamo mawali, kaya tang pangayawos tamo kaya bilang talasal pantayana. Buklatala ding pasbul daring bietamo para kaya, at patutuan tamo karing aliwa nung ninuiya, bangkanita, din pasbulda naman, ibuklat dala para kaya. Magdasal tayo. Panginoon, salamat king kaya kang kapayapan. Salamat uling papalitan mong kasalpantayanan ning kaya kaming pamagduda. Sopan mo kaming palaging magtiwala kaya ka. Isugo mo kami, ban idalamiya ing kapatawaran mo at lunos mo, karingaliwa, at ibuklat dala naman ding biyeda kaya ka. Kilagyunig pa ning anak at ng Espiritu Santo. Amen.
purihin ng Panginoon. Pagkantatala po rin kaya katamong mag-birthday, happy birthday Princess at kang Pin. Na yung annual session may batiyan din. Karangaliwa pa po. Panwala na kayo ng Diyos. Makanyan, dakal pong salamat karen kay katamo pong kapatad na alang sawang magkaloob para kay katamong Project 626 magpatuloy po ne pero maragul na ing improvement karatang mi po napon makapalitada ne makasemento ne ing flooring na nitang baba. So tuloy-tuloy pa rin po ining project. So etamo po sa sawang magkaloob para kaniti uling by June ne may buklat ne in grade 6 tamo at papuri sa Panginoon dahil doon. At dakal pong salamat kanin kakatamo pong official delegates and alternate delegates na akayabe ko po na migstay karin king Angeles City do ila mumulila aldoldo at mas mapagala po ne uling magbiyahe pa. Thank you po. At pinagtibay na po kahapon ng ating pong annual session ang second term ko po dito at makakasama natin si DM Desiree Gagi as our diaconal minister. No? Salamat po sa Diyos. Finally, meron na ulit DM ang ating pong kumperensya. At pinagtibay din po ng annual session, kinilala bilang conference lay preacher ang ating pong kapatid Lani de la Cruz. At yung tatlo pa sa ating pong CLDP participants ay mapupunta po no sa second level ng pag-aaral and by next year sa annual session sila naman po ay kikilalanin din as conference lay preachers. And of course, yung kakatamo pong kapatid, may recognize siya rin finally kalwat na panahon na maglingkod siya as volunteer music worker ngeni kay na po conference lay music worker. Yan, congratulations Ma'am Pao. Pwede ya pong idala karang aliwang church, pwede ya rin po kaya katamo. And nung ating pong need, dahil nga duwata mo pong kapatadarani, pwede la pong ipadala ng kumperensya. At siguro magpayaos na kami mo kay buong conference na orientation nung nano in kaya kayo pong papel agampanan as lay music workers and lay preachers. Bangka nito, guided kayo po ketang tungkulin amayatang kaya kayo ning kaya katamo pong komperensya. At detang aliwa pong report about po keng annual session, iuulat po ito ng ating pong kapatid na Lani. At paksabihan ko na pong mayap ng CYF, magstay kayo ko mama ko Ken, gyang nanong malyari, kay ba ng service, misabi tamo para keng BCS, uling in training, ining week ng Aynine. So itamo po and of course, welcome po kareng pamilya ng kaya katamo pong kapatad, Elmer at siya po yung wife na and kids, at ang anak na po, welcome po kaya kayo, pamilya Nicolas, kaya kakatamong panambahan, kaya ni Kin Santa Catalina. Good morning po. May mo pong mabilis updates para king katamong maging annual session karikin king UCCP Angeles. Mega na po yung katamong 76 annual session ng West Central Luzon Conference karin king UCCP Angeles inyang April 9 to 11, 2026. Para po king katamong day 1, Mika Memorial, tamo po, memorial service nung karin dininan talang tribute at ang kakatam tribute sa church workers, saya kayabeng king malwat na panahon, kayabe da po rin karelang family. Mika, attendance tamo pong more than 300 karing kaya katamong miyayaliwang kongregasyon, pero peka marakalya po yung kaya katamong delegasyon na atin tamo pong almost 40 delegates from CWA, UCM, CIAP, CYF. Dahil kaya katampong annual official delegates, 5, adong alternate, pati na po yung kaya katamong pastor. Salamat po karit ang kayabe tamo king first day na ning kaya katamong komperensya.
Kaya rin na po ning kaya katamong morning worship and devotion, memorial service, Mika Lance Fellowship, at kaya rin na po Mika recital na po rin kaya katamong music participants king CLDP. Nung luka rin at lula po ka rin kaya katamong anak kit Santa Catalina rin mag-perform. Pengunahan na pong Paula Katrina Calma, Josephine Habon, at saka kay Paulina Sanchez. Wala ka pa kantala po. Tela kande po yung bandera na, ning kaya katamong iglesia. At kaya rin na po ning kaya katamong recital, may gumpisa na po yung kaya katamong annual session proper. Nuno ka rin, may roll call. King muna na po ngaldo ning kaya katamong conference. Mika voting delegates tam po na 86. Kaya binalangan po din karing council officers, din yukwo, members, at din kaya katamo pong official delegates king day 1. Karin mi sabi, may review ya po yung kaya katamong minutes kay previous annual session. At the same time, business arises from the minutes at syempre may ka-discussion po ditak. Pero all is well that ends well sana. Sabi natin po ning Kasebyan, kita po nga Aldo ito, mag-report siya rin kaya katamong conference via a video presentation. Ano po ka comprehensive itang kayang detalyadong reports. Nung luka rin din hanggang local church tamo po, may inalbeni po nung naning meging karelang performances all throughout the year. Ikita rin po yung consolidated report da po din kaya katamong CROs, kita po kaya katamong video presentations. Ken day 1 po may pagtibi at ating pong may itong maging recommendation na ning conference. Dahil kaya katamo po ang metong outreach kaya ni King Cluster 3 may recognize niya rin. Tintana pong outreach King Cluster 3. Palakpakan tayo po. Itang kaya katamo pong King San Francisco. Okay po. At may nyawad la pong, may padala la pong sulat din kaya katamong kapatid from Bonifacio. Ideta pong kapatid tamong mag-decide na mako karin Kimpampang, magpa-recognize la po as outreach. As another congregation na ning UCCP, pero yung yewa na po ni kaya katamong conference, we recognize them in principle, begin la pong outreach mission at may refer la po for the first council meeting para po king karelang. Nanas kanta recognition basta. Opo. So, pasalamat tamo po no, may dadagdagan na rin kaya katamong congregation, kaya katamong local. Opo. Na-accept na po siya yung UCC po Bonifacio na isang outreach mission. O ito po, yung maging highlight na po ni kaya katamong day 1. Pangaras na po ng day 2, April 10, 2026, that was Thursday. Patuloy po yung kaya katamong session. Dahil hanggang pong reports, may umpisa ng may reports. At yung maging highlights na po talaga, yung kaya katamo for the first time in 21 years. May kapag-report siya po yung kaya katamong chairperson na ng Salom CCLCI. Bilang meto nga charts recognized institution, may kapag-report niya po Madam Macy Del Rosario. At dakala po rin may surprise, dakala po rin may siya, kulimbalada, yung kaya katamo pong eskwela, may itong yamong putyo-putyong preschool. Era po balo na, this coming school year, we are opening at intana pong full-time, nangawas kanta, complete elementary. Inya, puryantayang ginu, ditak-ditak niya pong makikilala yung kaya katang school, kaya katamong conference. Inya, dakal pong salamat kering hanggang magpatuloy manalangin para kaya katamong proyekto. Karagdagan po karitang MEPOS at pong patagal gini, may pong 10,000 pesos yung kapata Dennis de la Cruz. Salamat po Karen Pineda. Kaya rin na pong mag-report din kaya katamong kapatid Macy, mag-report naman din kaya katamong treasurer, at kaya na po ning kapartner na ing CSRD, ing Janine Gibara. Ila po rin mag-report para kaya katamong financial statement, financial situations na po ning kaya katamong conference. Maging positive naman po ing report na ning kaya katamong treasurera at
masaya tamo pong babalita na yung kaya katamo pong congregation may recognize siya as the highest mamaya po king kaya katamong wider mission. Iya pong number one mag-share kay kaya katamong wider mission for more than 100K na po yung habihin na. At niya pa pong arrears kanta. So salamat po kanina kaya katamong biyayaliwang offerings muling karila po makukwarin kaya katamong wider mission support. Okay. Kaya pong day 2 mo naman, kaya rin na po din kaya katamong Treasurer's Report and NLG, CSRD Report. Kaya niya po may reporting kaya katamong JAMCO, pong kay juris, at the same time kaya katamong national representative. Karinda po sabi hanggang concert kay jurisdiction, at timurin kay national. At meto po maging highlight na ning report do, kempong daratang GA, maganap ka rin kay Leyte, metong niya po ka rin may nominate. Kasi hindi na mamili la pong Heritage Award, Pastor. Heritage Awards kay mabilog UCCP. Metong niya po yung kaya katamong karing may nominate. UCCP Santa Catalina. Adwala po kay West Central Luzon ding may nominate model churches nominated kita po Heritage Awards. Impong UCCP Santa Catalina ating UCCP Batang. Panalangin tamo po na mapili yung katamo pong iglesia. Meto po kasing kriteria na nitang katamo pong award ito. Reta pong dakala produce talapagobra. At pag maragul tamo na kaya Santa Catalina, mayaman tamo ka rin, alimo po ka rin workers, ka rin leaders, at timurin ka rin kaya katamong lay workers, lay leaders. Ang timurin. O ito po yung maging highlight na ning kaya katamong dito. At siyempre, minulita na po. Nung may bengi kami po niya first day, medyo relax na kami. Getang day 2, agad kami may kauli. Pigbalik kami po day 3, parang yung kaya katamong kita po palang day 2, may ka morning devotion tamo care of CM Jeff. At kin day 3 naman, may continue kitang kayang BTR yapining kaya katamong kapata di Sister Erlinda Belarga na nung rin pepakit na yung kabilyan da po rin kaya katamong OFWs. At ano po kasantingitang kayang meging presentation. Kaya rin na po ning morning devotion, may ganaping most anticipated na event ni kaya katamong conference, yapin po yung election. So, in election po, may gumpisa king CM and DCM ang gakaring kaya katamong council officers at kaya katamo pong maging resulta impong kaya katamong bayong conference minister yap ni Reverend Ellen Grace Salen at intapong ngening DCM deputy conference minister yap ni Reverend Sarah Carmelita Diwa Barrientos. At intaan na rin pong bayong chairman Jordan Ramos, vice chairman yung kapatid Dixon Tolentino, secretary, yan naman po, Kerbin Gagi, treasurer, bayo ya po, lingay na po, bisan kaya katamang dating treasurer, Janine Joma Gibara, financial secretary, Pelipas Pinlac, auditor, meta po, may bisaya king auditor, Mayra Giyaw Paule, ating kaya katamang NCREP yapini. At intana mo naman po ba yung NCREP, Reverend Cornelio Mangalindan Jr., Pastor Rads po. Tapos atin tamong ordained ministers, Reverend Gina Gonzalez, Reverend Jefferson Santos, Reverend Avenida Dimla. Tapos unordained, yapin po yung Pastor Doc Maricar Cabayes, Pastor A.B. Gibara, ating kaya katamo pong bayong DM, Desiree Gagi. So, oreta po rin kaya katamo ba yung elected officers, palakpak tala, at sana po supportahan talakin daratang election. Kaya pong kaya katamong kaya rin ng election, after our lunch fellowship, may rapat po yung kaya katamong closing worship na napaka-solemn, na pengunahan na po ni kaya katamong Bishop Noni Abito. Yung pong Bishop assigned kaya katapong jurisdiction ng Middle Luzon jurisdictional area. Karin po, maging highlight na po ni kaya katamong worship service, yapin po itang pangatalagada po din bayong halal elected officers at tiburin ding
pa mag-renew ng license, din kaya katapong license 8 sa pastors, at ang timuri ning makasaysayang first time pa mag-recognize na po karin kaya katapong conference lay preachers, at in recognition na po rin tangagang mekyabe kitang CLDP program na po ning kaya katapong conference. Dakal salamat kin pa magtiwala at kin kaya kayo pong suporto, limbalo, may kayabe da kayo, kalupan na po ning kaya katamong team, walking with Jesus, journeying with the Anawim. Maging madali pa mag-walk with Jesus, nung da kayo nga po kayabe. Dakal pong salamat, to God be the glory for the things He has done. So, yan rin na po yung kaya katamong annual session. Kaya naman pong events, kaya rin na po yung kaya katamong service. Pakasabyan ko na po rin events.com na mag-meeting tampo uling dakal tampo pisabyan para kaya katamong anniversary. Pakasabyan ko lang naman po ding CRO presidents para kareta pong karagdagan tampo pisabyan para king anniversary. Dakal pong dakal. Salamat. May recognize siya rin po as worshiping congregation in Pintolan Aita Outreach. So may dagdagan la po at ni-recognize de in kapatid na Joel Dayo Aita, meron niya pong Aita ini magministeryo king Pintolan since 2002. At kinilala niya po ng komperensya bilang kayabe magobra ka rin po. At maging kayantabe di Pastor Rico Manansala and DMP Gagi. At least daragdag na po ng local churches tamo and in time maginyaring local congregation kalupanan ning Pundakit. Maging lang worshiping congregation. So ita po nung alana, magsadya tamo kaya kakatamo pong pamanalangin. Agkatan ko la pong lumapit king harapan deng ating pong makabukod a kapasalamatan at panalangin. Makanyan mo naman yung buong kapulungan di atang magkagyupa pong talakad maluwat para king kiyakatamo pong pamanalangin. Manalangin tamo po. Pupurianda ka, ginuming Diyos, king tula, aatsu ka rin kaya kami pong puso ngening kaurasan. Uli na ning metong katutuan, ing kaya kaming ginu, mabiyeya, at uling mabiyeya, kikilos siya at magobra karing biyemi. Makapagmulala, O Diyos, ing kaya kang lunus, pakamal at lugod, karing balang metong kaya kami. Mo pe paboren, na kami, makulong kami, karing kaya kaming takot, pamagduda, at karing nano mang bage, adarat ang karing biyemi, amaglako kapanayan kaya kami at tula. Bangka nito, kabangakakit mi nung makanano kang magobra, apasyag mi ing kalupa na ning sinabi ng Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Iti magdalang lakas tapang kaya kami, napakirapan ing nanumang bagi adaratang, mga sakit, mga bayat, o nenguling baluming at tsuka, libutad mi, mamantabe, agyumingan, ing kega na gana. Salamat po kaya kaginuming Diyos,
Uling lagi paintulot mo. Nadanasan miya ingke kang saw. Tanggapan mi ingke kang kalam at kanwanan. Masakit maning biye, akakit mi nung makananong mayayari yung patingapon, emo kami peboren. Magtasman ingke ganaganang, mas maging matas ing pamangilalami na ika o Diyos eka magpabaya. Salamat po king pamaningat apig kalubmo kaya kami king paruminggo milabas at ngeni pakirapan miyang pasibayo ing metong na namang paruminggo. Ala kaming takot arapan niya iti uling balumi at tsuka mumunaka karing biyemi. Balumi ginuming Diyos, ing katapatan mo manatili, at bayo balang abak ing lunos mo karing balang metong kaya kami. Anya makanyang kami panatag, King Aldoldo. Salamat, King pamanantabe mo, King milabas ming annual session. Salamat uling balumi, ing meging kaayusanan niti paintulot mo. Ing tagumpena niti menibatan keka. At ipaisip mo kaya kamingan, karing 19 local churches, ing mabilog a kumperensya, karing hanggang leader laiko, miyembro, kayabe da rin karelang talapagobra, isulong niya, ing kumperensya, at ing obra na, at misasan metong kaming magobra. Uling balumi kapamilatanan niti, ay biyemi, ing peka matas akapurian keka at kasuywan. Ituro mo kaming mabiyasang lumawe at mamin karing kakulangan mi, karing agagawaming ema, at lagi mong parealize kaya kami nung nano mo ing dapat minggawan detang bagay magkalubtula kaya ka. Palagi mo kaming isugo, ban munye kapatawaran, ban maging dala na ning pamikasundo, pamilya, kaluguran at king nanumang ugnayan mi bilang tao. Pakit mo kaya kami na ika mag-comfort ka at ika mi mabiyasa kami namang mag-comfort. Kami man biyasang magsalita, kamitan mo la rin gaman mi bang kanita tapikan deing balikat na ning kapatad mi at enough na ita bang kanta aparamdam mi ing presensya mo karela. Ibaba mo kami king panahon na matas kami, panlalawe ka rin sarili mi. At lawen mi na ikami pante-pante kami mo arapan mo. Ituro mo kaming mamili. Uling kapamilatanan nita mapapit na kami. Lai kami inaos mo kami ngan. Bangkanita sumuyo kami kaya kang abe-abe. Alang matas, alang mababa. Nune pante-pante kami mo arapan mo. Uling aliwai kami. Imipuri nune ika mo karing hanggang daraptan mi. Ituro mo kaming laging manalangin. Mo para ka rin sarili ming kapakanan. Nune para king kapakanan da. Rin kaya kaming aliwang kapatad. Na alang aliwang aligan. Nune ing kapangyarihan na ning panalangin. Neng misan, makakutang la rin kapatad mi, o te mayayari. Ing kapag subukan na ini. Ikapa mo rin, o Diyos, ing munye assurance, na lipat daman, ding hanggang kasakitan at kapag subukan, mula lalakwan, mula paboren. King mantining espiritu mila palagi ring tatas keka, ding kapatad ming ating kapanandaman, ken pisikal dang katawan. Ing kaya kaming kaluguran, ikakadeng, metong na namang maragulahamon din tangking biyana.
Lipat na nita, akakit mi. Ing sala king lupa na uling balo na, abe na ka at ning mabilog ng pamilya. Emo pa tulot ginuming Diyos na mga inalak ing kasalpantayanan da kaya kabagkus. Kapamilatanan niting dintang na namang sitwasyong karela, mas tumibe ing ugnayan da bilang pamilya at anak mo. Mantita mo rin para king kaya kaming kapatad inanglet at detang aliwa pa. Ngeni makakonfine niya ing asawa na ning kaya kaming kapatad a Henry atin mo namang health challenges kaya kaulan meng matalik ginuming Diyos at i-assure mo la ulin na ning pangasubli mong mebye ating kaming kapanayan na anuman ing sitwasyon mi. Dengaliwa mi pang kapatad dadalan king chemotherapy, king dialysis, masakit mo naman ing sitwasyon da o nang balo mi, ala namang masakit kaya kagino. Anya, itimuri ning palagi mo pong i-assure karela, kabang abeda ka, agyumi nga ning kega na gana, ulinging sikanan pagkalub mo iti kaya kami. Maragul mo naman ning kaya kaming kapasalamatan, uling paintulot mo na din kapatad mi, na mig birthday, mig celebrate wedding anniversary, may di na lang pagkakataon na gawan, itamburi mo pagawa karela. At nung makananon mo lang, bless Aldoldo, di ng pagkakataon to worship you, to serve you, mamintuking kaburian mo, deti po sana ila ding daptanda karing biyada. Then bawat miyasawa, igaganaka king karelang wedding anniversary, ing paganaka mo karela ginuming Diyos, itang pangako da, na luguran de ing balang metong, respetuan de ing balang metong, na anumang malyari. At ika, ing palaging maglibutad, king pamilyada. Din kaya kaming anak, din kaya kaming apo, kayanakan, young adult members, kababainan at kalalakihan, especially ding elderly members mi, palagi mo lang ganakan, palagi mo lang tayran matulagi numing Diyos, king Aldoldo, especially ngayon panahon na ini, sobrang pali, banten mo yung karelang health, mo pa tulot na ating mikasangkan, mangkanita miga na kaya ing buong pamilya. Nung nasaupan mo kaming palagi at pa-realize mo kaya kami na dapat minemang ingatan ing kaya kaming sarili, uling iti templo me. Makanyan mo naman ing kaya kaming kapanaligan na eka magpabaya kayang proyekto na ning Shalom. Bubulos mo ing kaya kang kanuanan kapamilya tanda, ring kapatad ming lalapitan mi, at ela magadwang isip na idwang ing karelang palad, bangkanita miyabye, ing karampatang saw para king kaya kaming eskwelahan. Ika ginuming Diyos ing asahan ming magbalik, karing hanggang pagkalubda, at karing balang metong, malati o maragul, paasalamatan mi itikeka, at ika mo rin o Diyos, ing mag-bless pang lalo karela. Ing kaingatan ni pagkalubnya namang karing kaya kaming katayid members. King Aldoldo dang pagkabye, pamakyarap, karing aliwang tao, sopan mo lang parati. Ingatan mo la, protectionan mo la. At ipagadya mo la, karing mga rokatao bang kanita, ela mapahamak. At king malilyari ngening gyera pa rin, king Middle East. Protect mo la ginuming Diyos. Ika sana yung maging refuge da. At din pamilya, migagana ka, payapan mo lalub. Nung makananong sinabi mo ka rin, kaya kang alagad, ing kapayapan kumira siya, kaya kayo mantita mo rin, ing isit-sit mo karela. Pangkanita maging panatagla, biya. Din balang metong alinapit ngeni, king kaya kang altar, nanuman ing karela pong kapagnasan, king puso da, nanuman ing karelang panalangin, pagkatiwala mi ay tikya ka. Uling balo mi, ika ginuming Diyos makiramdam ka, at ika mo rin, ing manimuna, karimbalang metong. Dakal kami paboring ilapit, dakal kami paboring sabihan. Magtiwala kami, uling mabiya ka, makiramdam ka. Karing kutang mi, sasagot ka, karing anyaran mi, magkalub ka, anya ituro mo kaming magbalik serbisyo
at kasuywan kaya ka at daptan mi nung nano ing kapurian mo. King lagyo ng Yesus, dalangin meeting sabla. Amen. Ano ang tugon natin sa Diyos na kumikilos sa ating kalagitnaan upang tayo ay ingatan? Kahit sa gitna ng kagipitan ay pinalalakas tayo at binibigyan ng pag-asa. Sa kanyang muling pagkabuhay, iginawad sa atin ang tagumpay maging sa kamatayan. Paano natin ipapakita ang ating pasasalamat at pananalig sa Kanya? Naway ang ating mga kaloob ay maging tapat na tugon ng pasasalamat at ang ating mga buhay ay maging kapahayagan ng matibay na gawa ng pananampalataya. Maglingkod tayo ngayon sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mga kaloob na alay. Ang mga kaloob na ito ay kapahayagan ng aming pananampalataya. O Diyos, kapahayagan ng aming pasasalamat para sa mga biyayang aming natamo at ngayon ay aming ibinabalik sa iyo upang pagpalain at itulot na magamit sa pagbabahagi ng iyong malasakit sa aming kapwa sa pamamagitan ng ministeryo ng iyong iglesia. Buong kagalakan naming ipinagkakaloob ang aming pagpupuri at ipagtatalaga ng buhay kasama ang mga handog na ito para sa iyong mga gawain. Amen.
Purihin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Kristo, sa pamamagitan ng kanyang malaking kahabagan ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo mula sa mga patay. Sapagkat tayo'y sumampalataya, iingatan tayo ng kapangyarihan ng Diyos, samantalang hinihintay natin ang kaligtasang nakalaang iahayag sa katapusan ng mga panahon. Mga kapatid, magalak sa panahon ng pagsubok, matutong magtiis, magtiyaga sa pananalangin. Nawa ang kapangyarihan ng Diyos ang maging proteksyon ng bawat isa at ang nabuhay na Kristo ay dulutan tayo ng kapanatagan at pag-asa at kaaliwan mula sa Espiritu Santo. Humayo tayo ngayon sa kapayapaan upang ibigin at paglingkuran ng ating iisang Diyos, ang Diyos nating manlilikha, Diyos nating manunubos, at Diyos diwang patnubay. Amen. Sensitive underarms? Try Dove. With more skincare ingredients,